Sa iba pang pangyayari, patuloy pa rin ang paghahatid ng TESDA ng Technical Vocational Course. Layo nito na mabago ang buhay ng maraming Pilipino. Silipin natin ang ilang inspiring stories na ito mula sa ulat ni Joash Bermejo. Lumaki sa hirap ng buhay si Rodalyn sa kanilang lugar sa Laguna. Bagay na nagtulak sa kanya para mag-ibang bayan para magtrabaho. Ngunit hindi naging madali ang buhay OFW para sa kanya. Matapos makaranas ng iba't ibang uri ng pagmamaltrato mula sa amo, tumakas ito at bumalik dito sa Pilipinas. At upang magkaroon ng bagong buhay dito sa bansa, pumasok si Rodalyn sa libreng call center training ng TESDA. Sa ngayon, ang dating OFW, isa ng supervisor sa isang call center company. Nasa isip ko noon, takot na takot akong bumalik ng Pilipinas kasi walang trabaho sa edad ko. Na yun pala, merong TESDA, na TESDA ang sasakip sa buhay ko. Kaya nagkaroon ako ng magandang buhay. Si Danver naman ay lumaki rin sa hirap. Nawala ng trabaho ang kanyang ama noon kung kaya't naging pahirapan ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng TESDA ay nabigyan ng tsansa si Danver na makapag-aral ng libre. Sa ngayon ay isa ng instructor sa isang kolehiyo sa San Pablo, Laguna si Danver. Dahil sa TechVoc na pagtapos nito sa pag-aaral ang mga kapatid at nakapagkamit ng magandang buhay. Malaki yung oportunidad. Kasi ang more concentration kasi nila ay skills sa mga company naman although may mga theoretical pero mas tinitingnan nila yung skills kasi yun ang i-apply nyo talaga doon sa trabaho. Ilan lamang sina Danver at Rodalyn sa maraming nagtapos ng TechVoc sa TESDA na ngayon ay umasenso na ang buhay bilang mga wage employee. Maliban sa pagiging mga empleyado, marami na ring TESDA graduate ang nagtagumpay sa mundo ng pagnenegosyo. Sa ngayon ay inaasahang mas darami pa ang mga Pilipinong pwedeng mabago ang buhay sa tulong ng TESDA. Ito ay matapos maglaan ng 2.6 billion pesos na pondo ang pamahalaan para sa libreng TechVoc training. Sa ngayon pa lang ay nangangailangan na ang TESDA ng aabot sa 20,000 mga high school graduates na mabibigyan ng libreng scholarship sa ilalim ng Private Education Student Financial Assistance o PESFA. 200 milyong piso mula sa 2.6 billion pesos na pondo na inilaan para sa TESDA ang ibibigay para sa PESFA. Libreng scholarship at may book allowance pa na ibibigay ang TESDA sa matatanggap sa programa. Bago matanggap sa PESFA, kinakailangan munang high school graduate na sa edad 15 anyos pataas, pumasa sa National Career Assessment Examination, sumailalim sa youth profiling at dapat ay kumikita ang pamilya nito ng 120,000 pesos pababa sa loob ng isang taon. Ang bawat training na inihahandog ng TESDA ay naaayon sa mga pangangailangan ng mga in-demand na industriya sa loob at labas man ng bansa. Ayon sa datos ng DOLE, pangunahin sa mga in-demand na trabaho ay nasa sektor ng construction, tourism, information technology, business processing management, agribusiness at semiconductor and electronics. Payo ng TESDA sa mga magtatapos ng high school ngayong taon, kumuha ng mga kurso ayon sa mga in-demand na industriya. Karamihan ng trabaho ngayon na nabibigyan ng oportunidad ay yung mga nasa middle level skills program or middle level skills employment. Kaya aking inimbitahan yung ating mga graduate ng high school. Tara na, TESDA na tayo. Dahil ito naman ang nagbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan sa mas maikling panahon. Ika nga ni Secretary Joel, talagang sa TESDA may choice ka. Matapos ang ilang buwang pagsasanay, kailangang sumailalim ang mga TechVoc graduates sa national assessment upang makakuha ng national certificate. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newsline.